Magandang hapon po sa bawat isa dito po sa Rema Appeals. Ngayon po ulit ay meron po tayong online Bible study. Ang topic po natin ay patungkol po sa 5 palatandaan na ginagamit ni Satanas. Yun po, ulitin ko po yung title ay 5 palatandaan na ginagamit ka na ni Satanas. Ayun po. So yung pinag-aralan po natin nung mga nakaraang araw, yung number 1, sabi nga po, yung ay nagiging masamang impluwensya. Nagagamit ka na ni Satanas kapag ikaw ay nagiging masamang impluwensya. So number 2, nagiging katisuran. Number 3 po, nagagamit ka na ni Satanas kapag ikaw ay nagiging sanhi ng tukso sa mga tao. Yung number 4 po ay yung tayo o ikaw ay nagagamit na ni Satanas kapag nagiging sanhi ng dibisyon o pagkasira ng relasyon. Ayun po. So sa ngayon po, ang pag-aaralan naman po natin ay yung number 5. Ano po? Tayo daw po ay nagagamit na ni Satanas kapag tayo po ay nagtuturo ng mali o hindi biblikal. Ayan. Ulitin ko po. 5 palatandaan na ginagamit ka na ni Satanas. Yung number 5 po ay kapag tayo daw po ay nagtuturo ng mali o hindi biblikal. Minsan po hindi tayo nagiging aware sa mga bagay po na ito. Ano po? Pero sa ayon po dito sa verse, basahin lang po natin. Kung kayo po ay merong Bible, dito po sa aklat po ng 2 Timothy, sa chapter 4, sa verse 3, ayan po, basahin po natin. Sa 2 Timothy, sa chapter 4, verse 3 and 4, sapagkat darating ang panahong, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So, dito po ang sabi niya, palatandaan na tayo ay nagagamit na o ikaw ay nagagamit na ni Satanas. Sa number 5 ay kapag nagtuturo daw po tayo ng mali. So dito, ano ba yung mga mali? Sabi niya, minsan po, nagtuturo ka na ng maling pag-asa, yung false hope, false prophecy, and sabi niya pong doon, yung false revelation. Pero bigyan ko po ng isang, emphasis po dito. Ito pong sa false hope, sabi niya dito, nagiging daw po tayong nagagamit na ni Satanas kapag tayo daw po ay nagtuturo ng mali o hindi biblikal o hindi po siya totoo. So wala po sa Bible. Ito pong itinuturo mo na. So ang isa po dito ay yung sabi niya, meron pong mga nagtuturo or nagsasabi na pagpapalain ka ng Diyos kahit na hindi nagbibigay, basta naglilingkod ka. Ayun po. So dito, meron po tayong verse sa 2 Corinthians, dito po sa chapter 8, sa verse 7. Basahin po natin doon sa ang katwiran po niya or itinuturo niya sa iba or maging sa kanya, ito yung pinapractice niya na yung pwede ka naman na pagpalain ng Diyos kahit hindi nagbibigay, basta naglilingkod ka. Ayan, so pwede kang mag-ministry, na hindi ka na kailangan pang mag-tithe, kumbaga sumali sa mga partnership na yan, yung magbibigay po. Okay, sabi niya dito sa verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapan ninyong maging managana rin sa pagkakagawang-gawang ito. Ulitin ko po, sabi niya, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at inyong pag-ibig sa amin.
sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. So, yung pong katwiran na yung pwede ka naman pagpalain ng Diyos kahit na hindi ka nagbibigay, ay hindi po siya biblical. So, nagagamit po tayo ni Satanas every time na sinasabi po natin sa mga tao na pwede kang pagpalain ng Diyos kahit hindi ka nagbibigay, basta masipag ka sa ministry or naglilingkod ka. Ang nakalagay po dito sa binasa natin sa 2 Corinthians sa chapter 8 verse 7 po, na sinasabi po dito na oo, masipag ka sa ministry, pero sabi niya, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. So, in-encourage po actually dito sa chapter po na ito, binabanggit po yung patungkol po sa pagtulong sa gawain ng Panginoon, yung sa yung pagtusto sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. So, hindi ka pala pagpapalain ng Panginoon kung hindi po natin sasamahan yung paglilingkod po natin ng pagbibigay. So, magagamit tayo ni Satanas sa paraan po na ito, na kung ituturo natin sa iba na pwede kang pagpalain ng Diyos kahit na ikaw ay hindi nagbibigay. So, wala po sa Bible yon. Sabi dito, sa tinuturo po sa atin, ang topic natin ng linggo na ito, ang sabi niya, 5 palatandaan na ginagamit ka na ni Satanas. So, sa number 5 po, sabi niya, nagagamit na po tayo ni Satanas kapag nagtuturo ng mali o hindi biblical or hindi po iyon totoo. So, hindi totoo na pagpapalain ka ng Diyos kahit na hindi ka nagbibigay. So, kasi meron po tayong basihan, ito po ang biblical. Sa 2 Corinthians, sa verse 8, sa chapter 8, verse 7. So, ito po, sabi nga niya kaya daw po hindi mo itinuturo ito, kasi ang isa po ay maaring kaya hindi mo itinuturo itong bagay na ito kasi hindi mo alam. Yung regarding po sa giving, maari naman po kaya hindi mo itinuturo ang bagay na ito kasi po hindi mo pa naranasan. Kagaya po dito po sa Rema, dito po sa Rema before na takot ang mga pastor na ituro po ang giving. Kasi ang iniisip po ng mga pastor ay baka po isipin ng mga tao na mukhang pera po ang pastor o hingi ng hingi. So ngayon, baka kaya po hindi tinuturo ito kasi hindi mo alam ang isa, o number 2, baka hindi mo nararanasan. Tapos ang isa po, o hindi ka naniniwala. Kasi sabi nga po, may mga taong nagtuturo na ang tithing po ay hindi na kailangan sa ngayon. Ito po ay Old Testament o noon lang. So ngayon sabi niya, baka hindi ka kasi naniniwala doon, kaya hindi mo ito itinuturo. So ayun po, sabi niya, or hindi mo ito kayang gawin. Kasi bakit hindi mo kayang gawin? Dahilan dito, o ayaw mong gawin. Kasi po, hindi mo naranasan na tumatalab po ang giving. Amen po, yung paglilingkod mo, plus nagbibigay po pa tayo, ay sabi nga dito sa Korinto, kung mababasa po natin dito sa chapter na ito po ang susi ng pagpapala. Yung hindi yung masipag ka lang sa ministry, kundi andun din yung pagtulong mo sa gawain ng Panginoon, yung pagbibigay po natin. So every time na kokontrahin po natin itong katuroon po na ito, yung kabaliktaran nito ang itinuturo mo, ito po ay sign o palatandaan na tayo po ay nagagamit na ni Satanas. Katulad po nito, sabi nga, kapag hindi daw po natin itinuturo yung giving, ay sabi nga po, ay nananakawan po natin yung mga tao. Sa paanong paraan? Sa halip po na sila ay pagpalain ng Diyos, ay dahilan sa hindi mo itinuturo ang patungkol sa giving, ninanakawan natin yung mga tao na malaman nila ang katotohanan na ang susi ng pagpapala po ay nandoon sa pagbibigay. Amen po? So, ayun. So, dito po, sabi nga, yung iba, kaya hindi po sila nagtuturo ng tongues. Kasi may iba pong mga sekta or simbahan na hindi po nagtuturo ng tongues kasi hindi pa po nila nararanasan or maaari pong hindi nila alam. Ito pong bagay na ito. O kumbaga po, kaya hindi nila itinuturo ito kasi wala po sa kanila. Amen. So sa atin,
kagaya dito sa church po, kaya natin very bold po ang rema na ituro po ang tongues kasi nararanasan po natin. Amen. So ngayon, ang rema, nagtuturo na po tayo ng patungkol sa giving. Bakit? Kasi naranasan na po natin na kumbaga po, ang giving po ay tumatalab. Na hindi lang sapat yung paglilingkod mo, kundi sasamahan mo pa ng giving ay mas lalo po na makikita natin at mararanasan po ang mga pagpapala ng Panginoon. So ayun po. So sabi niya dito, mga palatandaan na nagagamit na tayo ni Satanas ay yung number 5, kapag nagtuturo ng mali o hindi biblikal. So dito po makikita natin na biblical po ang giving. Ano po? So may isa pa po, ay sabi nga dito, sa verse na binasa natin, may mga tao na sa huling panahon nga po ay darating ang time na ang mga tao ay ang pakikinggan na lang nila or ang gusto nilang pakinggan ay yung masarap na lang sa pandinig nila. Ano po? Yung gusto na lang din nilang pakinggan. So next po, ayan sabi niya dito, madali lang po ang Bible study po natin. Ano po? So sabi niya, sa number 2 po ay yung pagka ikaw ay yung naligtas na, born again na, tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ikaw ay ligtas na. Ano po? Yung sabi nga, once saved, saved na. Ano po? So, ngayon, sa ganitong bagay, yung kapag si Jesus ay tinanggap mo na sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas, born again ka na, and sabi niya, ligtas ka na. So, pwede kang maglasing, pwede ka pang manatili sa kasalanan, pwede pa rin yung same na buhay, hindi mo iiwanan, ganun po. So, ligtas ka na kasi nasa iyo na ang Panginoon, tinanggap mo na siya. Born again ka na, nagsisimba. Ayun po. So, religiously, nagsisimba ka, nagpe-pray naman ako, nagtatangs ako, nagbibigin ako, naglilingkod ako, nagmi-ministry ako, and yet, excuse me po, tomboy ka pa rin. Pasintabi, bakla pa rin. Nasa kasalanan pa rin. Amen po. Yung bang naglalasing pa rin, nasa bisyo pa rin. So, sabi niya, ligtas na kasi tinanggap na eh. Tinanggap ko na si Jesus. Pero ito po. Ang sabi niya dito, sa Philippians po, sa aklat po ng Filipos, basahin po natin. Ayan, i-note po natin, tapos pag-aralan din po natin sa chapter 2, sa verse 12. Ito po. Chapter 2, verse 12. Sabi niya po dito hanggang sa verse 13. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Basahin po natin yung dun sa word na pagsumikapan. Sa Amplified, dito po, basahin natin sa ibang version po, ayan, sa NLT, basahin ko po, Dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation. Yung po sa NLT. Pero sa iba pong version, dito, may isa pa po akong nabasa po. Dito po, sa King James. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ayun po, sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. So, dito po sa verse 13 sa King James, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, sa atin po, makikita po natin dito na ang salvation po ay wino-work out. Kumbaga, ang salvation na tinanggap natin, i-close po natin dito, ang salvation na tinanggap natin ay hindi lang po siya sinabi mong ligtas ka na, kundi ang sabi niya, work out your own salvation.
dapat po mag-manifest sa atin. Sabi dun sa, chinecheck ko po itong bagay na ito, sabi niya, dapat daw po ay mag-manifest sa atin yung kaligtasan na tinanggap natin. Para po bang i-cultivate mo na hayaan mong mag-manifest po sa atin yung kaligtasan mo na tinanggap po natin. Na kung si Jesus ay tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay dapat po makita po sa atin ang Panginoong Jesus. Ayun po ang ibig sabihin ng Philippians dito po sa chapter 2, verse 12 to 13. Ayun po. So sabi niya dito, so yung katwiran po na once saved is saved ay mali po. O hindi po siya biblical na kumbaga po yung kapag born again ka na, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ay ligtas ka na, pero nananatili ka pa rin sa kasalanan. Inulit ko po, kumbaga kung ikaw ay manginginom nun, manginginom ka pa rin hanggang ngayon, walang nagbago, ay mali po yun. Hindi po siya biblical. Ang sabi dito sa pinag-aaralan po natin, ang title po ulit, 5 palatandaan na ginagamit ka ni Satanas. So nasa number 5 po tayo, ay kapag nagtuturo ng mali o hindi biblical. So sa atin po, 2 bagay lang po yung nabanggit ko dito sa atin po sa Bible study. So ano po yung mali na ituro po natin sa iba na okay lang na maglingkod ka, magministry ka, and yet hindi ka hindi ka na kailangan makisali sa giving or sa tithing, hindi ko na kailangan magtumulong sa simbahan financially, kasi malinaw po na nilagay dito sa nakalagay po dito sa Bible sa 2 Corinthians sa chapter 8 verse 7 na binasa natin. Hindi lang daw po tayo dapat magaling sa ministry, masipag sa ministry, kundi maging masipag din daw po tayo at manguna sa pagbibigay. So kagaya po sa atin dito sa church, napakarami po nating simbahan. Ano po? Ang sisipag ng mga manggagawa, ang sisipag ng mga tagarema. Sabi nga po, ang sisipag daw pong humayo. Pero ang isa po pala ay dapat din maging masipag din po tayo sa pagbibigay. Manguna ka rin sa pagbibigay. So mali po yung katwiran o katuruan na hindi mo na kailangan mag-tithe, hindi mo na kailangan magbigay. Kasi kumbaga po, hindi na yan kailangan, maglingkod ka na lang, so mali po yon. So pwede tayong magamit ni Satanas kapag yan po ang ini-inject natin, itunuturo natin sa iba. So lalo na po sa atin, kung tayo ay mga pastor, tayo ay nagtuturo sa simbahan, ay ito pong ganitong katwiran ay mali. So maari po tayong magamit ni Satanas sa bagay na ito. So yung number 2 po ay yung, sabi nga, ninanakawan mo ang tao, yung mga tao na ito, na sa halip na pagpalain sila ng Diyos, mapagpala sila, matanggap nila yung mga blessings na para sa kanila, dahil sa hindi mo tinuro itong bagay na ito ay nagkukulang po sila. Ayan, regarding sa tongues, ayan po, ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. Maganda na ituro mo na maglingkod sa Panginoon kasi naranasan mo ito. Ayan, kagaya po dito, i-close natin. Sa atin, tinuturo po natin yung pong maglingkod ka kasi naranasan po natin na masarap maglingkod sa Panginoon. Oo, hindi ganun kadali, pero masarap maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ano po? So ngayon, kasi naranasan ni Pablo, na sabi nga po niya, ako na yung pinakamasama, ako na hindi pinakakarapat dapat na kumbaga apostol. Pero naranasan po kasi ni Pablo yung grace, yung pag-ibig ng Diyos at yung pribilehiyo na makapaglingkod siya sa Panginoon. Amen po. So bilang closing dito po sa meron isa ditong propeta dito sa Bible, na pinapunta ng Panginoon doon sa isang lugar. May specific po siyang instruction. Nasabi doon sa propeta na ito, pagdating mo doon sa lugar na ito, sabihin mo lang yung kung ano yung ipinapasabi sa mga tao na yun. Tapos sabi niya, pagdating mo doon sa dinaanan mo, wag ka na dadaan ulit doon pabalik. Kumbaga, iba na yung dadaanan mo. At sabi niya, wag ka doon makikikain at wag ka makikiinom. Ang nangyari po, itong propeta na ito, di ginawa niya na po yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya.
So, nagpunta po siya doon. Ngayon, meron pong isang tao doon. May isang propeta din na nagpakilala sa kanya. Sabi nga po, matandang propeta. Mas matanda siguro sa kanya kasi sabi, matandang propeta. Ngayon, siguro mas seniority po niya. Sabi nitong matandang propeta na sa kanya, niyaya po siya na tara. Sabi niya, sumama ka sa bahay, sa bahay ko. At kumain ka't uminom doon. Ngayon sabi nitong propeta na ito, na mas nakakabata sa kanya, kasi sabi matandang propeta, ano po. Ngayon sabi niya, ay hindi, kasi sabi ng Panginoon, wag po akong makikikain dito, at pag umuwi ako, ay umiba na ako ng landa. Sabi niya, hindi ako dito pwedeng makikain, hindi ako dito pwedeng makainom. Kaso ang nangyari po, hindi po siya sumunod, hindi siya nakinig sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kasi ang ginawa niya yung sinasabi nung matandang propeta. Kasi nagpakilala itong propeta na ito na propeta din ako. Amen. Propeta din po ako. Ano pong nangyari? Dahilan sa nakinig siya at sinunod niya yung advice nung tao na yun na nagsabing propeta din ako, hindi po niya sinunod kung ano yung bili ng Panginoon. Siya po ay namatay sa lugar na yun. Hindi na po siya nakauwi. Hindi na siya nakabalik. Namatay po siya doon. At ang sabi, kung kinain po siya ng leon, ito po ay ito yung tao na hindi sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. So dito po, sabi nga sa Mateo sa chapter 24, verse 11, kayo na po ang mag-check. Mamaya, basahin nyo na lang po doon. Ang sabi niya, Mateo 24 verse 11, darating po ang panahon na sa huling panahon magsisilabasan ang mga false prophet at ililid niya yung mga tao doon sa mali. Tayo po ngayon sa huling panahon ay napakarami po na mga, kumbaga yung maririnig ka na kumbaga pwede bang yung bang niluluwagan po nila yung prinsipyo ng Diyos, yung standard ng Diyos, na kumbaga pwede na ito na lang ang sundin mo. Parang ganun po ba? Kagaya po nito, pwede kang maglingkod sa Panginoon kahit na hindi ka na magbigay. Yung mga ganun pong bagay. So, dito po sa ganitong bagay, tignan mo, i-check po natin, ito po ba ay totoo? Ito po ba ay biblical? So, sabi nga, magagamit ka na ni Satanas kapag tinuturuan mo yung mga tao na sa mali at kumbaga po, tinuturuan mo yung mga tao na gawin yung mali at kumbaga po, ito yung hindi naman totoo at hindi po biblical. So, sa atin, nawa, ay hindi po tayo magamit ng diablo sa mga ganitong bagay sa simula sa number 1, 2, 3, 4 hanggang 5 at marami pa pong bagay. So maging mapagbantay po tayo, i-check po natin yung mga kaisipan na pinapakinggan po natin, yung ina-adapt po ba natin, ito po ba ay biblical, ito po ba ay totoo, ito po ba ay talaga ang katwiran ng Diyos, timbangin po natin. Amen. So magandang hapon sa ating lahat. Manalangin po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, naririto kami. Sa hapon na ito, nagpapasalamat sa patuloy na pagtuturo, pagtutuwid, paggabay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa Bible study dito sa Rema Pills na patuloy na ginagamit mo sa remanyans at sa mga taong nakakapanood at nakakapakinig nito. Nawa, O Diyos, mabuksan ang mga kaisipan ng bawat isa, maunawaan pa namin ang iyong salita. Patuloy na magpahayag ka sa amin, turuan mo kami, Panginoon, na makasunod sa kalooban mo, mangyari ang plano mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, mabigyan ka namin ng kaluguran. Purihin ka at dakilain naman sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po sa bawat isa. Patuloy po tayo na manood dito sa Rema Pills. May YouTube din po tayo. Sabi nga po ni Pastor Boy, mag-YouTube marathon po tayo. Hayaan po natin na punuin natin ang isipan ng mga salita ng Diyos. Ito po ang mas makakabuti sa atin. So God bless po. Bye-bye po.